can't explain just how much you mean to me now that you have saved me, Lord. I give all that I am to you, that every day I could be a light that shines your name. Yeah, yeah, yeah. Every day, Lord, I'll learn to stand upon your word, and I pray that I might come to know you more, that you will guide me in every single step I take, that every day I can be a light into the world. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you, my Lord. Every day, Lord, I learn to stand upon your word, and I pray that I might come to know you more, that you would guide me in every single step I take, that every day I can be a light unto the world. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you, my Lord. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you, my Lord. It's you I live for every day. 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 It's you I live for every single day. It's you I live for every day. Yeah, yeah, yeah. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you, my Lord. Every day, it's you I live for. Lord, every day, I follow after you. Every day, I walk with you. It's you I live for every day. I've been spending the day always searching for you. I have freedom in you, oh Lord. I've been spending my time always praying to you.
nagsimula po tayo ng ating linggo ng Jesus is the way. Jesus is the truth. Pag nagsimula po tayo ng ating linggo na tayo ay tumatayo sa katotohanan, winawaksi po ang mga kamalian at baluktot, makikita niyo po ang kapangyarihan ng Panginoon unti-unting gumagana sa ating buhay. Aktibo po sa ating buhay. And Jesus is alive. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. Hindi pwedeng inactive ka at walang eagerness sa discipling. Dapat meron ka niyan. Dahil nakikipag-unahan tayo sa rapture day at sa death ng mga taong yan. Dapat meron ka. Kaya diyan tayo dapat abutan ng Lord. Active with eagerness in discipling. Kahit doon sa mga hindi ayos na Kristiyano, gawan mo siya ng mabuti. Hindi ko sinasabi huwag mo idisiplina, disiplinahin mo, pero gawan mo siya ng mabuti. Magsalita ka sa kanya ng mabuti. Mag-isip ka sa kanya ng mabuti. Yan ang mabuting tao na sinasabi ng Lord. Napakagandang bagay na malaman po natin ang strong elements of goodness sa pagiging isang mabuting tao. Yan po ay talagang dumadaloy po sa lahat po. Dapat ang mga anak ng Diyos. Bit-bit po natin ang dignity at significance po na higit pa po sa mga material possessions. While ang pera po eventually fades away. Lilipas po yan. He is exalted. The King is exalted on high. He is exalted. The King is exalted on high. Purihin po ang Diyos, magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in po at makikisang maghandog sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng pagsamba, pasasalamat, at sa pakikinig ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Tayo pong lahat ay dapat na talagang maging masigasig na maghandog sa ating Diyos. Bakit po? Isang linggong tayo inalagaan ng Panginoon. Isang linggong pinubahid ang lahat ng mga pangangailangan natin. Kaya sabi mo sa katabi mo, dapat talagang nandito ka. Kasi po, ito po ay samahan ng mga taong tinawag ng Diyos, kinaawaan ng Diyos. Kaya ang tawag sa ating mga saints, kung may continuity ang Bible, nandun tayo, saints ang tawag sa iyo. Siyempre, pag saints ka, di ba, mabait tayo. Amen. Purihin po ang ating Diyos, tayo po ay magbabasa ng ilang talata sa Biblia. Psalms chapter 1, verses 1 to 3. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaves also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Sino po dito gusto lahat ng bagay na gagawin niya ay fruitful, nagtatagumpay? Taas ang kamay. Kaya lang kung minsan, hindi ba? Minsan may ginagawa tayo, palpak. Palpak dito, palpak doon, palpak dyan. Bakit? Meron pong kulang. Ano yung kulang na yun? Hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi tayo nagpupuri sa ating Panginoon. Ang sabi sa verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. Gustong-gusto ng tao na to na pinagpapala ng ating Panginoon ang pakikinig ng salita ng Diyos.
Pinagbubulay-bulay niya ang salita ng Diyos. Kaya naman, lahat daw ng kanyang ginagawa ay pinapagpala. Kaya lang, bakit kumisan, ang ginagawa natin, hindi pinapagpala? Kulang ka ng pagmumuni-muni ng salita ng Diyos. Kulang ka ng pagpupuri sa ating Panginoon. At lagi ka nandun sa mga ungodly people, nakikisa ka dun. Para kung gusto mong pagpalain ng Diyos ang ginagawa mo, stay away from the wicked people. Amen? So ngayon, kayong lahat nagtagumpay kayo na gawin kung ano ang tama. You are righteous sa pangalan ni Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, righteous ka. Yuko natin ang mga ulo natin and let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo. Masigasig po ang kaaway na guluhin ang mga gawa ng mga anak mo. Pero ang mga anak mo na lagi nandun, nakikinig ng iyong salita, lagi nagpupuri, lagi nagpipray, dalangin namin lahat ng mga bagay na ginagawa namin ay pagpalain mo. Ngayon po, O Diyos, isang bagay na nais namin bigay sa inyo, ang aming sama-samang pagpupuri. Hinihiling po namin ang basbas ng Espiritu Santo na kaming lahat ay basbasan mo. Mula ulo hanggang talampakan. Ipatawad mo, Lord, anuman ang aming pagkukulang, kahinaan, pagkakamali, o dili kaya ay naging kasalanan. Tulungan mo po kami ngayong umaga na to, na sa aming pagpupuri sa inyo, sa aming pag-awit, ay kayo po ang siyang makasama namin. Pagpalain mo aming beloved bishop sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, kayo po ang siyang manguna sa kanya. Ibigay mo po siya sa amin, Lord, na mayroong double portion ng anointing mo. Pang sa ganon, ang lahat ng mga bagay na sasabihin mo sa amin ay tumimo sa aming puso't kaisipan. Sa iyo po lahat ng kapurihan, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Purihin natin ang ating Panginoon, mga kapatid, for we are free from the sin, and He has given us victory in this place, church. All nations are praising the Holy One who set us free from our sins.
cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, grace amazing takes me home. I trust in you. With all I am, I live to see your kingdom come. And in my heart I pray you let your will be done. Until I see you face to face, grace amazing takes me home. I trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. You are the voice that called the universe to be. You are the whisper in my heart that speaks to me. Until I see you face to face, grace amazing takes me home. I trust in you. We will live for you, Jesus. I will live to love you. Yes, Lord. I will live. We're gonna bring you praise. To bring you praise. I will live a child in awe of you. I will live. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. 'Cause you are Lord, the God of all. You alone are worthy, Lord, and with all I am, my soul will bless your name. You are Lord, the God of all. You alone are worthy, Lord, and with all I am, my soul will bless your name. My soul will bless your name, Jesus. I will live. Let's sing, church. To love you. I will live to bring you. Let's bring praise to our Lord Jesus. A child in awe of you. I will live. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in
Yuko natin ang ulo natin, tayo manalangin. Dakilang Ama, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. At i-bless mo, Panginoon, ang aming pag-aaralan sa araw na ito. Diyos, na ito ng kalakasan sa amin, mag-enlighten sa amin, O Diyos, at magbigay ng encouragement sa amin, O Lord, sa lahat ng mga dreams namin sa aming buhay, Ama. Kung mismo kumilos sa amin, O Lord, sa magitan po ng banal mo Espiritu Santo, power ng Holy Spirit, ang anointing mo, O Lord, pataluin mo mula sa akin matungo sa lahat ng magiginig sa araw na ito, Ama. Salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Okay, purihan ng Diyos, mga kapatid, at sumainyo ang kapayapaan ng ating Lord. Shalom, siya yung lahat po. At magpalain tayo ng Lord. Salamat sa Lord sabagat muli nandirito tayo para magpuri sa Kanya, para mag-aral ng Kanyang salita. At masaya ako sapagkat kasama ko kayong lahat uli sa araw na ito. At how I wish, sana masaya rin kayo dahil magkakasama po tayong lahat. Yeah! Naniniwala ba kayo uwi kayo sa araw na ito na masasaya tayo? Naniniwala ba kayo na pag-uwi natin ay nasa atin ay mga pangarap natin sa buhay? Yeah. Hey! Sino-sino may dream sa atin? Sino-sino may pangarap sa atin sa buhay? Taas ang kamay, taas ang kamay. Yeah. Yeah, yung lahat na may pangarap. Sige, pakitaas ang kamay. Yeah, everybody, lahat tayo may dreams tayo. Mabuti yan. At sa araw na ito, i-checking ko sa inyo, matutupad yung dream po natin. Yes. The book of Genesis 37 verse 5. Now Joseph had a dream and he told it to his brothers and they hated him even more. And so he said to them, please hear this dream which I have dreamed. There were binding sheaves in the field. Then he hauled my sheep arose. Yung kanyang bandal ng ani. Arose and also stood upright. And indeed your sheaves stood all around and bowed down to my sheep. In other words, yung kanya daw bandal ng ani, yung trigo na nakatali, ay yun din sa kanya mga kapatid po, pinagsama-sama, yuyuko lahat doon sa bandal niya. Now, and the brothers said to him, shall you indeed reign over us? Or shall you indeed have dominion over us? So they hated him even more for these dreams and for his words. Then he dreamed still another dream and told it to his brothers and said, look, I have dreamed another dream. And this time the sun, the moon, the 11 stars, take note the word 11 stars. 11 brothers of Joseph, 12 sila lahat. 11 stars bowed down to me. And so he told it to his father and his brothers, and his father rebuked him and said to him, what is this dream that you have dreamed? Shall your mother and I and your brothers indeed come to bow down to the earth before you? Ibig sabihin ba kami lahat ay yuyuko lahat sa iyo? Sasaludo kami lahat, babaw kami lahat sa iyo? And his brothers envied him, but his father kept the matter in mind. Ang father niya si Jacob, alam ni Jacob na yung panaginip niya ay totoo. And our subject today is entitled, Shattered Dream. You may all be seated, please. Now I know majority of people have dreams for their future. They dream of what they want to be in the future. Ay yung pangarap sa buhay. Meron po tayo lahat yan. But some dream, gusto nila magkaroon o maging engineer, iba naman po mga doktor, or pursuing other desirable professions. Now others dream of becoming famous in business or earning a lot of money para sa businesses nila or professions. And buy the dream house, dream cars, jewelries, and to earn plenty of money. In short, para umasenso po sa buhay. Sa buhay, hindi naman po para sa sarili niya, kundi para po makatulong sa mga less fortunate brethren
and mainly to our church to spread the gospel of Christ. But unfortunately, their dreams were shattered because of different negative reasons. Iba-iba po. Well, I remember a woman whose ambition was to become a respected writer. Gusto niya maging writer, mga well-known writer, but when her marriage to her husband collapsed, o nagkahiwalay sila mag-asawa, nasira ang pamilya po, and faced repeated rejection from the publishers, hindi matanggap yung kanyang mga sinulat po, she was very discouraged and committed suicide at the age of 30, thinking that her dream was shattered. At yun ang mabigat po. Pag naisip natin yung dream natin, pangarap natin, wasak na, wala na, nadi-discourage po tayo. At lalo naman po iba na walang dream. Hindi pwedeng wala tayong pangarap, hindi pwedeng wala tayong dream. Pag wala tayong dream, wala tayong direction. Wala na tayong purpose sa buhay pag wala tayong dream. And that's the reason why sometimes, iba sa atin nagbo-bored tayo sa buhay. Iba sa atin po nagsasawa na, parang ganun pirme, because you have no goal, you have no dream. Wala kang aim sa buhay. Kailangan may aim tayo sa buhay kahit matanda ka na may aim ka sa buhay. Ako marami pa akong aim sa buhay, marami pa akong plano sa buhay, marami pa akong mga dreams sa buhay po. Ang isa sa dream ko po ay maikalat itong gospel ng Lord at lahat kayo maging one FCR, maging disciplers, isa yan sa mga dreams ko. At ang isa po ay magtayo tayo ng mga churches sa lahat ng mga cities dito po sa Metro Manila. Yan ang area natin, Metro Manila. Magkaroon tayo ng gawain sa Caloocan City, Makati City, doon sa Mandaluyong City, Novaliches, sa lahat ng mga cities. Yun ang dream ko po. Gusto ko matupad po yun. Kaya ibig sabihin, huwag kayo huminto ng pangarap. Kailangan pirmi tayo, may dream tayo. Para may aim tayo pirmi. Para yung ating life maging alive po tayo at meron tayong direction po tayo. Pagka may dream po tayo, pag may pangarap po tayo. Lahat na may pangarap magsabing, praise the Lord. And I know majority of you have a dream. But when the pandemic struck, the world and everything seemed hopeless as far as livelihood is concerned. Kasi talagang bagsak ang kabuhayan noon. Kasi marami sa atin, we thought that their dreams were shattered o wasak na yung dream natin, wasak na yung pangarap natin during pandemic. Marami sa atin na discouraged. Marami sa atin pumasok doon sa hopelessness. Kasi nakikita natin na talaga sa bahay lang tayo, we cannot do anything about it. At talaga naman, sabihin natin na paano matutupad ang dream kung nasa bahay ka. Kaya discourage sa marami po. Iba halos mabaliw, iba mga kapatid dahil sa loob ng bahay po. Marami nagkaroon ng anxiety, nagkaroon ng depression, nagkaroon ng discouragement. Iba't mga klase mga negative emotions at yung dream natin nawala lahat, nabura lahat. But after the pandemic, nabuhayan tayo ng loob uli at tuloy yung dream natin because the economy recovered. Unti-unti naka-recover ng economy, eto yung dream uli natin. However, when war broke out between Iran, Israel, and US, the world economy was in danger of collapsing. Halos babagsak ang global economy because of the price of oil increase. Nag-increase ang oil and of all the prime commodities, especially in our country, tumaas lahat ang bilihin. That's why our dreams seem to be shattered. Mukhang nawasak na naman ang dream natin. Kanya yung iba sa atin na discouraged, kinalimutan na yung dream natin mga kapatid dahil iniisip natin, mahirap na naman ang buhay. Ang katuwiran ay makaraos lang tayo, okay na. Hindi tignan natin okay naman, pero mas okay po, may dream po tayo. At yan ang huwag ninyong gagawin po. Huwag ninyong isuko ang inyong pangarap, ang inyong dream. Huwag ninyong isuko. Because surely, it shall come to pass. As long as your dream is according to God's will, mangyayari ang dream po natin lahat. Siguradong mangyayari. No matter what, mangyayari po. But speaking of dreams, in Genesis 37:2, this is the history of Jacob, Joseph being 17 years old. Na naginip siya 17 years old. Was feeding the flock with his brothers, and the lad was with the sons of Bilhah and the sons of Zilpah and his father's wives, and Joseph brought a bad report of them to his father. Now, Joseph was highly favored by Jacob, his father. Talagang paborito po siya. That's why his brother envied him and even hated him.
Kinamuhian siya ng kanyang kapatid, nainggit ang kapatid niya sa kanya. That's why in verse 5 to 11 says, Now Joseph had a dream, and he told it to his brothers, and they hated him even more. So he said to them, Please hear this dream which I have dreamed. Siguro, isang lesson po yan. Pag meron kayong magagandang dream, huwag niyo sasabihin kahit kanino. Pag nakainggitan kayo, yun ang hahatak sa inyo para hindi matupad ang dream ninyo. Remember that. Now, so there were binding ships in the field, and then behold, my ship arose and also stood upright, and indeed your ships also all around, and bowed down to my ship. And his brothers said to him, Shall you indeed reign over us? Or shall you indeed have dominion over us? So they hated him even more for his dreams and for his words. And then he dreamed still another dream, and told it to his brothers. Ito na naman, ibang panaginip. And said, Look, I have dreamed another dream. And this time the sun, the moon, the 11 stars bowed down to me. Sumagot sila. So he told it to his father and his brothers, and his father rebuked him and said to him, What is this dream that you have dreamed? Shall your mother and I and your brothers indeed come to bow down to the earth before you? And his brothers envied him, but his father kept the matter in mind. Now, tignan natin yung the shattering stages of Joseph's dream. Paano unti-unting parang nawawasak yung kanyang dream po brought by his own brothers dahil sa kanyang mga kapatid. Now, in verse 23 and 24, GMT, when Joseph came up to his brothers, they ripped off his long robe with full sleeve. Winasak yung kanyang damit po. Then, they took him and threw him into the well. Tinapon siya rin sa balon, which was dry. Walang tubig yung balon, dun siya tinapon po. Now, they first planned to kill Joseph. But instead, they just threw him into a pit. Imbis na patayin siya, tinapon na lang siya rin sa balon. And they threw him into a pit or well. Ibig sabihin ang well na yan symbolize rejection and abandonment. Yung po ay sagisag na ikaw ay nireject at ikaw ay iniwanan. It was the shadow. Ito po yung anino po ng severe suffering and isolation that Joseph would endure. Yung po yung tema ng shadow o yung anino ng kanyang kapighatiang aabutin na kailangan niyang matagalan. Now, the Bible says that the pit or the well was empty and without water in it. Walang tubig. And it was a symbol of desolation, o pagkawasak and despair. Pag nandoon ka sa pit na yun po. Now, he was left without basic necessities for survival. Walang tubig, walang pagkain. In short, it seemed that his dream was shattered. Wasak na ang dream niya. Paano matutupad ang dream niya kung nando siya sa loob ng balon po? Madilim do sa loob ng balon. Take note, the word madilim. But we may observe that there was no sound of asking for help or complaint for Joseph. Walang narinig ako, ay tulungan niyo ako dito mga kapatid, maawa kayo sa akin. Walang ganon. Wala rin sinabi rin, Lord, ba't ganito? Akala ko panaginip ko maganda. Dapat ganon. Walang question. Walang complaint. Ang hirap dito, hindi, walang pagkain dito, mamamatay ko dito. Walang ganon. Because that was the voice of someone who thought his dream was shattered. Pag ang inisip mo, wasak na ang dream mo, yan na ang gagawin mo. Puro reklamo ang gagawin mo. Puro question ang gagawin mo sa Lord. Lord, why? Lord, why? Lord, why? Because you thought that your dream was shattered. But Joseph remained silent. No complaint, no question asked to God. Wala siya. Basta tahimik lang siya. And that's one of the secrets to fulfill your dream. Pag nasa dilim ka, yung dream mo nasa dilim, tila malabo ang dream, just keep your mouth shut. Tumahimik ka lang. Huwag kang magreklamo, huwag kang magsalita, basta't mag-observe ka lang. In other words, Joseph's dream did not die at the well or pit.
hindi dun namatay sa balon ang kanyang pangarap. Na madalas tayo pag nando sa balon na madilim ang paligid, para bang wala na yung dream natin, ay iniisip natin patay na yung dream natin, wala na. Our dream is gone, tapos na, disappear na, shattered na ang dream natin. But not for Joseph. Kasi sa kanya, the well served, listen carefully, the well, yung balon, served as a womb where his dream was conceived. Inisip niya na yung mismong balon na yun, doon i-conceive, doon ipagbubuntis yung kanyang dream, doon sa loob. Kasi especially, ang womb po, madilim. Sa loob ng womb, madilim po. Kaya doon sa dilim na yon, yung po ang type po ng womb na doon po kino-conceive ang dream niya nang hindi niya alam o maaaring alam niya or hindi niya alam. Well, that means, kung may pangarap ka at ngayon madilim ang kalagayan mo, na parang lahat na nangyayari sa'yo, lihis sa pangarap mo, imbis na yung road na patungo sa dream mo ay tila baga palayo, etong dream mo, dito ka papunta, o dito ka papunta, o doon ka papunta. Don't be discouraged. Because your dream is just inside the womb. Inside the womb, your dream is not to be shattered, but just to shape it. Para bang batang sineshape na doon sa loob, kinokortehan doon sa loob ng womb, doon sa madilim na lugar na yon. That's why don't you ever think that your dream will remain in the pit or well. Huwag mo rin isipin mananatili sa dilim ang dream mo. Huwag mong isipin yon. Never mo isipin pag nasa dilim ang dream mo, wala na dahil nasa dilim na, tapos na. Hindi po ganun yon. Ang dream mo ay tuloy-tuloy yan, kay dilim, kay liwanag, hindi maliwanag, madilim man, tuloy ang dream mo. Genesis 37, 26, 28. So Judah said to the brothers, what profit is there if we kill our brother and conceal his blood? Ibig sabihin noon, ano mapapala natin na siya ay patayin natin? Come and let us sell him. Benta na lang natin siya sa mga Ismaelites, and let not our hand be upon him, for he is our brother and our flesh, and his brothers listen. Nakinig sa kanya ang kanyang mga kapatid. Now, so verse 28, then the Midianite trades passed by, so the brothers pulled Joseph up and lifted him out of the pit. Ayan na. And sold him to the Ismaelites for 20 shekels of silver, and they took Joseph to Egypt. Si Joseph po inahon doon sa balon. Heto na yung katuparan ng dream ko. Maaring yun ang nasa isip po ni Joseph. Eto na ang way at matutupad na aking dream. But when he came to know that he was sold for 20 shekels of silver, in verse 28, ang sabi nga doon, and the Midianite traders passed by, so the brothers pulled Joseph up, lifted him out to the pit, and sold him to the Ismaelites for 20 shekels of silver, and they took Joseph to Egypt. Dinala siya ngayon sa Egypt. Now, Joseph was surely disappointed. Because what do you expect from a 17-year-old man who was brought to a place not familiar to him as a slave? 17 taong gulang, teenager. Dinala mo sa lugar na hindi niya alam kung ano yung lugar na yon. Lugar na mayayaman, lugar na mapangmata, lugar na mga tao matataas, mga maere, ma-pride sila. Dinala siya ngayon doon. So ano nasa heart niya? Takot nasa kanya. So for him, it seemed that his life was far behind from his dream. Napakalayo ng pangarap ko. Paano matutupad yung pangarap ko dito? Alipin ako dito. In short, once again, it seemed that yung dream niya, it was shattered o wasak na ang dream niya. Now, in Genesis 39:1, now Joseph had been taken down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him from the Ismaelites who had taken him down there. So another unknown experience ang mararanasan niya. Now sa 39 verse 4, so Joseph found favor in his sight and served him. And then he made him overseer of his house, and all that he had put under his authority. Lumiwanag na naman ang dream niya. Napupunan nyo? Dumidilim ang dream, lumiliwanag, dumidilim, lumiliwanag. Ganyan po ang mga pangarap natin. Kaya pag natangay ka sa dilim na yon, tapos ka na. Huwag kang patatangay. Kahit dumidilim yan, titsakin ka siya, isang araw liliwanag uli yan.
Luminaw ang dream niya. Why? Genesis 39, 2-3. The Lord was with Joseph. Dilim, liwanag, dilim, liwanag, kasama ni Joseph. Ang Lord, hindi siya iniiwanan. At gayon din sa'yo. Kahit ganong kadilim ang kanilalagyan ng dream mo ngayon, kasama mo ang Diyos. And he was a successful man. And he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him. Nakita no, ni Potiphar, ito sinasamahan ng Diyos ito. And that the Lord made all he did to prosper in his hand. Basta't kasama mo ang Lord, nasa iyo ang prosperity. That means, kahit sabihin natin na nando ka sa well o nasa darkness and dream mo, first step to do is to keep your mouth shut. Tatahimik ka muna. No complaint, no question asked, no negative words, no comment. Yun ang pinaka-best. Pag nando sa dilim ka, no comment. Second, don't be discouraged, although it's very discouraging, because always remember that surely God is guarding you and your dream. Binabantayan ng Lord ang iyong pangarap, binabantayan ng Lord ang iyong panaginip. Babantayan po niya hanggat hindi nangyayari yan, nakabantay ang Lord doon. And always remember that the road to your dream, yung daan mo patungo sa dream mo, is orchestrated by God, directed by God, not you. Not you. Not by the situation. Hindi sitwasyon na nagda-drive o ang nagga-guide o nagda-direct sa iyong dream. Not a global economic crisis, hindi rin yan. Not by your sickness. Kung may sakit ka, hindi yan ang magda-direct sa iyong road patungo sa iyong dream. Not your negative circumstances, but by God. Ang God ang magda-direct. Hindi yun nangyayari sa iyo, ang God ang magda-direct ng direction mo patungo sa dream po natin. Anya, huwag kayong patatangay sa negative situation. Kahit ganong kadilim yan, may sakit ka, problem sa pera, malayo sa dream mo, huwag kang patatangay. Hindi yan ang director mo. Ang director ng dream mo, ang Diyos pa rin ang magda-direct kung saan ka dapat dumaan, kung anong daanan dapat mong daanan. Ang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. But Satan will not stop until your dream is shattered. Because Satan used the wife of Potiphar to seduce him. Tinukso siya nung asawa ng Potiphar, nung boss niya. Genesis 39:7. It came to pass after these things that his master's wife cast longing eyes on Joseph. Kasi magandang lalaki po si Joseph. And said, lie with me. Tabihan mo ko. Yan ang sabi niya. But he refused. Umayaw po siya. Why? Genesis 39, 8-9. And he refused and said to his master's wife, look, my master doesn't know what is with me in the house, and he has committed all that he has to my hand. Lahat ikinumit niya sa akin na. 9. There's no one greater in this house than I. Ako ang pinakadakila rito sa loob ng Bible, pinagkatiwala sa akin lahat. Nor has he kept back anything from me. But you, ikaw lang, ang hindi pinagkatiwala sa akin. Lahat pinagkatiwala. Because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Not against my master. Not against Potiphar. Not against your husband. But against God. In other words, a real dreamer always considers God in any temptations of sin. Pirmi niyang kinukonsider ng God. Pag may mga ganyan po. To consider mean to acknowledge or always keep God in mind during any temptation of sin. Ang nasa mind mo ang Lord. At ano nasa mind mo? The sense of gratitude to God. Hindi ko magagawa sa Diyos ko yan. Hindi ko magagawa sa God ko yan. Hindi ko magagawa sa God ko yan. Hindi ko magagawa sa God ko yan. Ganun dapat po. At kung sakali nagawa mo man, talikod ka agad mga kapatid. Iwan mo agad ang kasalanan at magre-repent ka kaagad. Why? Kasi nasa mind mo, perme,
yung utang na loob mo sa Lord. Hindi ko magagawa sa iyo, Lord. Hindi ko magagawa sa iyo, Lord. Alam ko may pangarap ka sa akin, Lord. May pangarap ka sa akin, Lord. Yung pa isa. Nakatutok din siya doon sa dream niya. Kanya ayaw niya sumabit sa madali sabi. However, in verse 10, so she spoke to Joseph day by day. Imagine, day by day. Joseph, tayo na. Joseph, tayo na. Okay, Joseph, day by day. Imagine that. Day by day, Joseph, because that he did not heed her, to lie with her or to be with her. Next, that she called to the men of her house, kasi ayaw niya eh. Spoke to them saying tumakbo siya. Naiwan yung kanyang balabal. Brought us to Hebrew to mock us. Nagsumbong ngayon doon sa gwardiya. He came into me to lie with me. And I cried out with a loud voice. Binaligtad na siya. Kamadali sabi. Now, sa verse 19, ano sabi ganoon? So it was when his master heard the words. Nalaman ng master niya, which his wife spoke to him, saying, your servant did me after this manner, that his anger was arose. Nagalit po, verse 20. And then Joseph master took him and put him into prison, a place where the king's prisoners were confined, and he was there in the prison. In other words, once again, his dreams was in darkness. Paano matutupad ang pangarap niya? Nakulong na naman siya. Pagkatapos makakulong doon sa balon, nakakulong naman ngayon, sa kulungan naman siya. Paano niya yung dream niya? It seemed that his dream was shattered once again. Wasak na naman ang dream niya. Pero hindi na discourage si Joseph. Because in verse 21, chapter 39, but the Lord was with Joseph and showed him mercy. Pirmin yung tatandaan. Uulitin ko sinabi ko kanina. Ano man ang mangyari sa dream mo, nasaan ka man, the Lord is always with you. Sasamahan ka ng ating Lord. At nandun ang habag ng Lord sa atin. Then he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. In other words, the fourth reason why you should not be discouraged during the darkness of dream. Hindi ka dapat ma-discourage. Always remember that. Or what David said in Psalms 23. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Yun ang nasa mind ni Joseph. Na saan man ako nandoon, kasama ko habag ng Lord. Saan man ako nandoon, kasama ko ang kabutihan ng Lord. Saan man ako nandoon, kasama ko ang Diyos. Yun ang nasa mind niya. Kanya kahit nasa dilim na naman, yung kanyang dream ay hindi siya nawawalan ng loob. As a matter of fact, he was given a favor. Binigyan siya ng favor po na doon sa loob ng kulungan. Meaning, kahit nasa dilim ka, may favor ka pa rin, may divine favor ka pa rin sa ating Panginoon po. Sigurado yun meron po. Basta stick ka lang doon sa dream mo. Stick ka sa dream mo. Bahala ang Lord po sa atin. In what way? 22, 23. And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners who were in the prison. Ginawa siyang warden doon sa loob. Siya namumuno doon sa lahat ng mga nando doon. Warden siya. Kanya nakita yung meron dito ang kapatiran ganyan. Nakulong siya, ginawa siya ng favor, ginawa siyang warden, mga kapatid, may sarili siyang kwarto doon sa loob. Ang ganda ng kwarto niya. Ganun nagbibigay ng favor ang ating Lord. Yes, papayagan ka niya na ikaw mag-suffer ka, pero ang favor nasa iyo dahil kasama mo siya. Saan ka man nandun, kasama mo siya. Nasa kulungan ka man, kasama mo ang ating Diyos. Now, and whatever they did there, it was His doing. Next. The keeper of the prison did not look into anything that was under Joseph's authority. Hindi na siya pinansin. Hindi na pinakailaman ko niya, ginagawa niya. Because the Lord was with him. Nakita kasama niya ang Lord. And whatever he did, the Lord made it prosper. Lahat ng gawin niya ay pinagpapala po. Now, ito na ngayon. The gate to his dream was revealed. Nahayag na po. Sa chapter 40, verse 1 to 3. Hindi mo akalaing ito na yung daan patungo sa dream mo. At marami sa atin hindi mo alam na may mangyayari sa iyo at may nangyayari na sa iyo ngayon na hindi mo alam. Yan na ang patungo doon sa dream mo na hindi mo alam. Parang basic lang yung nangyayari, parang pangkaraniwan lang, pero hindi mo alam. Yan na pala ang road patungo doon sa pangarap mo. Hindi mo lang alam.
Kanya mamaya, mag-isip-isip ka na, ano yung nangyayari na parang pangkarniwan lang, pero ito na palang road patungo sa dream ko. Isipin nyo, meron. Titsakin ko sa inyo, meron. Verse 1, for it came to pass after these things that the butler and the baker of the king of Egypt offended their lord, the king of Egypt. And Pharaoh was angry with his two officers, the chief butler and the chief baker. And so he put them in custody in the house of the captain of the guard, in the prison, the place where Joseph was confined. Nakita niyo way ng Lord? Yung dalawang yon, inalaw ng Lord magamali para mapunta ron sa kulungan ni Joseph. Kitang-kita niyo yung pagkakaset. Sinet up ng Lord eh. Okay, nagkamali. Dito ka ngayon. Pasok ka rito kay Joseph. Pumasok ngayon siya kay Joseph. Eto ngayon nangyari. Ganyan nangyayari sa atin, di lang natin alam. Next. And Joseph came into them in the morning and looked at them and saw that they were sad. Malungkot sila. O sabi ni Joseph, next. And so he asked Pharaoh's officers who were with him in the custody of his Lord's house, saying, why do you look so sad today? Ba't malungkot kayo pareho? Yun ang sabi niya sa butler, tsaka sa chief baker. Next. So they said to him, we each have had a dream. Oh, may dream na naman ito. Nag-umpisa sa dream yan kay Joseph. Nung papasok na ro sa dream niya, pumasok na naman ang dream. And there is no interpreter of it. So Joseph said to them, do not interpretations belong to God? Tell them to me. Please, sabihin niyo sa akin, ako ang magsasabi ng inyong dream. Now, interpretation of dream. The first dream po sa chief butler. Ito po interpretation. Verse 13. Huwag natin talakayin sa chief baker. Now, within 3 days, Pharaoh will lift up your head. Pagdating ng 3 araw, ilalabas ka ng Pharaoh dito sa kulungan, restore you to your place. Ibabalik ka sa pwesto mo. Chief butler ka uli. And you will put Pharaoh's cup in his hand. Ikaw mag-aabot ng kanyang cup according to the former manner kung yung dati mo ginagawa. When you were his butler. No, ikaw pa ay butler niya. But remember me. Ito naman sabi niya. Sinabi ko sa yung panaginip. Maganda ang panaginip mo. Ikaw ibabalik sa pwesto. Pero, alalahanin mo naman ako. When it is well with you. Pag okay na, isipin mo ko. Show kindness to me. Pakita mo ko ng kabutihan. Make mention of me to Pharaoh. Banggitin mo ako sa Pharaoh. Ibig sabihin nun, sabihin mo sa Pharaoh, palayain ako and get me out of this house. Yun ang sabi niya rin sa butler. So, nagkaroon naman ng liwanag, yung dream niya. Kanina madilim, lumiliwanag na naman. But then, in verse 20 to 21, now it came to pass on the 3rd day, which was Pharaoh's birthday, that he made a feast of all his servants, and he lifted up the head of the chief butler. Ayun na, natupad na. And of the chief of baker among his servants. 21. Then he restored the chief butler to his butlership again, and he placed the cup in Pharaoh's hand. Natupad na yung dream po. Binalik siya sa pwesto niya. However, in verse 23, yet the chief butler did not remember Joseph, but forgot him. Nalimutan na. Kanya, lumabo na naman ang pangarap ni Joseph. Nakukuha niya, lumilinaw, lumalabo, lumilinaw, lumalabo. Pero, in Genesis 41:1, it came to pass at the end of 2 full years, 2 taon na siya sa kulungan. The Pharaoh had a dream na naman ito. Had a dream. And behold, he stood by the river. So sinabi niya yung dream niya, after 2 years in prison without complaint, wala siyang complaint, 2 years doon, without questioning God, without discouragement, ito na yung road to his dream. Sa panong paraan ngayon. The 5th reason why you don't need to be discouraged kahit nasa dream o parang shattered yung dream natin is in Genesis 41:1. The Bible says, nagkaroon ng panaginip at ininterpret po niya. Genesis 41:12. Now there was a young Hebrew man with us. Naalala na siya nung butler. Teka, merong young Hebrew doon na. Yun ang humula sa akin noon eh. Of the captain of the guard. Kasi walang makahula. And he told him, he interpreted our dreams for us. To each man he interpreted according to his own dream. In short, Joseph interpreted the dream of the Pharaoh, which were 7 years of abundance and 7 years of famine. And he gave the solution
Ang solution, mag-ipon kayo ng 7 years of in abundance, pagkatapos magbenta kayo ng 7 years of famine doon sa famine na. Now, ano naging resulta nito? Ayun na po, akit na rin sa dream niya. Genesis 41:38. And Pharaoh said to his servant, can we find such one, this man in whom is the Spirit of God? Next. And then the Pharaoh said to Joseph, inasmuch as God has shown you all this, there is no one as discerning and wise as you. You shall be over my house. Second, all my people shall be ruled according to your word. Third, only regard to the throne will be greater than you. Ang pagkakaiba na lang natin yung trono, pero parehas na halos tayo. Yun ibig sabihin ng Pharaoh. Next. And Pharaoh said to Joseph, see, I have set you over all the land of Egypt. Ikaw na mamamahala dyan. Next. And Pharaoh took a signet ring. Pag sinabi signet ring, yung po yung sign ng officially, ikaw inappoint talaga ng king of his hand and put it on Joseph's hand. And he clothed him in garments of fine linen and put a gold chain around his neck. Ibang Joseph na ang nakita. Nung hindi pa siya nananaginip, Joseph na slave. Nung natupad na ang panaginip po, isang Joseph na milyonaryo na po ang nakita. Next. And he had him ride in the second chariot which he had. And they cried out before him, bow the knee. Lahat luhura na sa kanya ngayon. Yun na yung unang panaginip niya. Luhod silang lahat. And he set him over all the land of Egypt. Next, verse 46. Joseph was 30 years old. Nung siya managinip, 17 years old. Nang matupad, 30 years old na siya. So 13 years po yan, hinintay niya. 13 years na puro kapighatian ang dinanas niya. Lilinaw, lalabo, lilinaw, lalabo, lilinaw, lalabo. Sa bandang huli, malinaw na. For 13 years, hindi siya sumuko. For 13 years, yung kanyang panaginip, yung pangarap niya, hindi siya nag-give up. Despite of the fact na nandun sa kanya lahat ng negative na situations, sabihin natin, mga sorrows and pains na sa kanya, pero hindi siya sumuko. Kaya after 13 years, nakuha niya ang dream niya. And he stood before the Pharaoh, king of Egypt, and Joseph went out from the presence of Pharaoh and went throughout all the land of Egypt. Now, that means after 13 years, his dream had come true. Nangyari na. That means, kung titignan natin ang pattern ng dream ni Joseph, nag-start siya sa dream niya, sumunod ang dream ng butler, sumunod ang dream ng Pharaoh, at doon nagtapos po, at doon niya nakuha ang kanyang dream. From dream to dream to dream ang nangyari po. At natupad ang kanyang pangarap po. Now, why did Joseph's dreams come true? Bakit nangyari ang kanyang dream? Because despite of the negative circumstances, there was no complaint, there was no question asked of God. Wala siyang complaint. Second, he always remembered that God is the one guarding and orchestrating his dream. Yun ang pangalawa. And thirdly, he knew that a real dreamer always considered God in any temptations of sin. At ang pangapat, he always kept in mind that God's goodness and mercy follow him all the days of his life. Lahat yun nakalagay sa mind niya. And most of the time, your dream seems to be shattered, but it was actually God set up po ang nangyayari. Yung nangyayari sa atin ngayon, nalihis doon sa dream natin, sineset up talaga ng Lord yan. Dadaan ka talaga sa ganyan. Kahit sabihin mo, bakit ganun? Itong dream ko, ba't ganito nangyayari? Wala ka magagawa. Kasama yan doon sa road na dadaanan mo bago mo ma-reach yung dream mo. Kasama po. Yung dinadanas natin ngayon, kasama yan. Nagkasakit ako, kasama yan. Paano to? Broke na broke ko, kasama yan. Nangungutang na ako, kasama yan. Kulungan nga kasama eh. Yung balon kasama. Ang layo nun sa dream, pero kasama yon. Kaya nangyayari sa atin ngayon, kasama lahat yan. The negative situation looked like a dead end. Parang dead end. But it was the road to your dream. Hindi mo lang alam.
Yung mismo nangyayari sa hindi maganda, yan na ang daan patungo roon sa pangarap mo. At isang araw magugulat ka pala, isa lang sasabihin mo, ganun pala yun. Oh yes, ganun talaga yun. Alam niyo isang best example si David. David was anointed as king in the 1 Samuel 16:13. Kung di ako nagkamali, 17 years old din si David po. Then Samuel took the horn of oil and anointed David in the midst of his brother, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel arose and went to Ramah. 2 Samuel 5:4. David was 30 years old when he began to reign and reigned 40 years. In other words, 17 years old, in-anoint para maging king. Kailan siya naging king? 30 years old na po siya na maging king siya. Nag-intay siya ng 13 o 14 o 15 years ang inintay niya bago siya naging king talaga. At doon sa 15 years na yun, ilang balon ang dinaanan niya. Doon sa 15 years na yun, ilang kulungan ang dinaanan niya. Kanya kung kayo ngayon nakakulong kayo sa problema, nakakulong sa bagay na hindi maganda, huwag kayo mag-alala. Yan pa rin ang daan patungo ron sa pangarap po natin. Matutupad po. And the fulfillment of his dream, sinabi niyo kanina, verse 43, 41. They cried out before him, bow the knee. Luhuran lahat sa kanya, yukod lahat sa kanya. Yun yung panaginip niya eh. Yung shibs niya, yuyuko sa kanya, magbabaw sa kanya, nangyari na po. Sa verse 55 and 57, ang sabi nga doon, people cried to Pharaoh for bread, then Pharaoh said to all the Egyptians, go to Joseph. Kailangan mo ng tinapay? Go to Joseph. Kailangan mong kumain? Go to Joseph. Grabe yung pinaglagyan ng Lord sa kanya. Imagine yan, buong Egypt yan. Sa kanya pumupunta, pagdating sa pagkain, sa kanya pumupunta. Yung storehouse, siya may hawak lahat. Yun yung dream niya. Natupad po. Pero ang dinaanan niya, may balon, may kulungan. Ang dinaanan niya, bago niya na-reach, yung ganung pangarap po na kanya napanaginipan po. Go to Joseph. Whatever he says to you, do. Ganun siya, kakapangyarihan. Kung ano sabi ni Joseph, sundin nyo. Yun ang sabi nung Pero. Hindi sinabi niya. Ang sabi ni Joseph, sundin nyo. Go to Joseph. 56. And the famine was over all the face of the earth. Joseph opened all the storehouses and sold to the Egyptian. And the famine became severe in the land of Egypt. 57. So all the countries came to Joseph in Egypt to buy grain because the famine was severe in all land. Imagine, ikaw may hawak ng pagkain sa buong mundo halos. Ikaw. Ngayon, yung ultimate fulfillment of his dream, natupad na po. Genesis 50, verse 18. And then his brothers also went and fell down before his face. And they said, behold, we are your servant. Yung sinabi niyan, the moon, the sun, yung dream niya, the moon, the sun, the stars, the 11 stars will bow down. Obviously, his brothers or his family bowed to him. Natupad po. Luhod sila lahat kay Joseph. Yuko lahat sila kay Joseph po. Now, dito ako magtatapos. What was the main key why his dream was fulfilled? Listen carefully. It's supposed to be the greatest quality of a Christian. Because Joseph easily forgave. Nagpatawad siya. Despite the most painful and horrible things he experienced from his brother. Pinatawad niya sila. Sa panong paraan sila nagpatawad. Joseph knew the art of forgiveness. Paano ba yung art of forgiveness? Natatawad na kita? Hindi basta ganun. Anong ginawa ni Joseph? Genesis 50, 17-19. To say to you, please forgive your brothers for the great wrong they did to you. For their sin is in treating you so cruelly. Talagang napakalupit ng ginawa sa iyo. So we, the servants of the God of your father, beg you to forgive our sins. Patawarin mo na kami, Joseph. When Joseph received the message, he broke down and wept. Imbis na magalit siya, gantihan niya, umiyak siya. Alos basag ang puso niya, umiyak siya na umiyak sa harapan ng mga kapatid niya. Verse 18, and then his brothers came and threw themselves down before Joseph. Luhod sila lahat. Yung umukha nila, nandoon sa lupa yung mukha nila, at sila'y humingi ng tawad. Look, we are your slaves, they said.
alipin mo kami. Yun ang sabi niya, nagpakumbaba sila. But Joseph replied, ito po ang forgiveness. Ano sinabi niya? Do not be afraid. Huwag kayo matakot. Am I God that I can punish you? Ibig sabihin, instead of the word of vengeance, instead of death words, instead of bitterness, instead of anger, he chose to utter the word of comfort. Do not be afraid. Yun ang sinabi niya. Hindi sinabi ganun, natatanda niyo ba yung ginawa niyo sa akin? Ito, hindi, walang ganun. Sinabi niya, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Hindi ako Diyos para parusahan ko kayo. Ibig sabihin nun, alam niya wala siyang karapatang magparusa o gumanti, kundi ang Diyos lang. Kung dapat gantihan, ang Diyos na bahala sa inyo. Pero ako, pinatawad ko kayo. And although he had all the authority, he had all the power, and every reason to take revenge, but he chose to forgive. A matter of choice. Pag sinabing forgiveness, it is a matter of choice. Pipiliin mo na magpatawad ka. Pangalawa, verse 20, GNT. You plotted evil against me, but God turned it into good. Nasamay niya. Plinanuhan niyo ako na hindi maganda. Evil ang plinanuhan niyo sa akin. Pero, tinwis ng akin Diyos sa kabutihan in order to preserve the lives of many people who are alive today because of what happened. In other words, Joseph, the dreamer, knew that God can turn around the bad into good. Ibig sabihin, dapat tayo rin ganon. Alam natin dapat, kahit masama ang ginagawa sa atin, pwede isipin mo na yung masamang ginagawa niyan, pwede i-twist ng Lord yan sa kabutihan. Yun nangyayari sa hindi maganda, pwedeng i-twist ng Lord yan sa kabutihan. Hindi ko mo masama yan, puro masama yan. Hindi ganun yun. Example, kung hindi maganda nangyayari sa'yo, against sa pangarap mo, confess mo, alam ko, pipihit ng Lord yan. Alam ko, pipihit ng Lord yan. Alam ko, pipihit yan in favor of me. Alam ko, re-redirect ng Lord yan. Alam ko, babaguhin ng Lord yan. Yun dapat na nasa mind natin. Imbis na mag-yield ka doon sa hindi maganda, mag-yield ka doon sa nangyayari negative na yan, huwag ka mag-yield. Ay, isipin mo lang, hindi. Iti-twist ng Lord yan. Iti-twist ng Lord yan. Masama ang ginawa mo sa akin, iti-twist ng Lord yan, gagawa ka ng kabutihan sa akin. Iti-twist ng Lord yan, magiging mabuti yan para sa akin. Yung ginagawa mo yan, masama, magiging mabuti yan para sa akin. Kaya twist ng Lord. At yan naman may mga dream. Listen to me, lahat na may pangarap sa buhay. Ang mga may pangarap sa buhay, hindi natatangay na negative situation. Dahil alam niya that God is the great twister from bad to good. Ang Diyos natin magaling mag-twist. Marami na nangyayari sa atin ganyan. Masama, pero na-twist ng Lord sa kabutihan. Ilan sa atin nangyaring ganyan sa atin po, masama, pero na-twist sa kabutihan. Naging good testimony nangyari po sa atin. Why? Ganun ang Diyos. Yung masama, kaya niya i-twist sa mabuti. Verse 21, sa Amplified, sabi ganon, ito ginawa niya, do not be afraid. I will provide for you. Imagine that. Joseph, binanatang ka niyan. Papatayin ka niya mga kapatid mo. Di ba hinulog ka sa balon niya, lalo mamatay ka na. Tapos binenta ka pa niyan. Wala silang pakialam, kahit teenager ka pa lang, kung ano mangyari sa'yo, mamatay ka, wala silang pakialam. Joseph, nakakulong ka dahil dyan sa mga yan. Joseph, teenager ka pa lang, grabe hirap na dinanas mo dahil dyan sa mga kapatid mo. Ano ginanti niya? I will provide for you. And I will support you and your children. Ako magpo-provide sa inyo at susuportahan ko pa kayong mag-anak. Despite na ganun ang ginawa sa kanya, yun ang forgiveness. Hindi lang pinatawad kita, hindi. Gagawan mo pa siya ng mabuti. Yung pinatawad mo, gagawan mo ng mabuti. I will provide for you. I will support your little ones and you. And he comforted them, kinonfort pa by encouragement and hope. Binigyan ng pag-asa.
and He spoke with kindness. Buong kabaitan siyang nakipag-usap sa kanila, hindi padaskol. Mabait na pakikipag-usap. Why? Forgiveness. The art of forgiveness. Yun ang pinatawad talaga. Bakit niya nagawa yun? Because forgiveness does not bear records of wrong. Pag ikaw nagpatawad, binubura mo lahat. Hindi itong ginawa mo sa akin, record number 1. Ginawa mo record number 2. Ginawa mo record number 3. Walang ganun sa forgiveness. Ang forgiveness hindi nagre-record. Meron mang burado lahat yan. Deleted lahat yan. Dinidelete niya lahat yan. Delete sa mind, delete sa heart. Marami sa atin, pinatawad na kita. Yung naka-record pa rin dito, naka-record dito lahat yung ginawa. Hindi forgiveness yan. Ang forgiveness, deleted lahat yan. Wala na sa mind mo, wala na sa heart mo. Yun ang pinatawad po. That's why, yung road niya, sa dream niya, despite ng pains, hardships, difficulties in life, life-threatening experience, there's no blockage. Walang blockage. Walang bara yung kanyang dream. Dahil sa yung kanyang forgiving heart ang nagdala. That means, Joseph knew that unforgiving, listen carefully, unforgiving heart will cause blockage, imbara, to the road of your dream. And I know, and I'm sure, majority of us, that's the reason why yung dream mo nakasuspend. Hindi maibigay yung dream mo. Why? You have an unforgiving heart na malaking hindrance pagdating sa mga pangarap natin. Hindi pwede may pangarap ka, may sama ka na loob, may pangarap ka, tapos may galit ka, may pangarap. Hindi, obra, hindi darating ang pangarap mo. Hindi darating. And we must remember that forgiveness really matters. As far as our dream is concerned, malaki kinalaman ng forgiveness sa ating mga pangarap. Kanya nga sabi ko sa inyo, who knows? Baka majority of us keep on waiting for our dreams to come true. Gusto natin dumating, dream natin, but to no avail. Hindi dumarating. Because unknowingly, God is waiting for you to forgive those who offended you. Kailangan patawarin mo. Why? Because forgiveness has to do with the suffering, the death of Christ at the cross of Calvary. May kinalaman po ang pagpapatawad natin po. Dinanas ng Lord ang cross of Calvary para ma-obtain natin ang forgiveness. Otherwise, in the book of Ephesians 2:12, before, without Christ tayo, without God, without hope, kahit mag-repent tayo noon, wala yan. Kahit may isubsub pa, ulo magpenitensya ka pa noon, wala lahat yan because you have no Christ. Pero dahil sa ginawa ng Lord sa cross of Calvary, now, we have the right to come boldly to the throne of grace and ask forgiveness to God. Pwede na po tayo humingi ng tawad sa Lord. Kung pwede na tayo humingi ng tawad sa Lord, dapat pwede na rin humingi ng tawad yung mga nakasakit sa atin. At kung pinatawad na natin sila, pinatawad tayo ng Lord, hindi basta pinatawad. Grabe yung ginawa sa Lord. Nag-sacrifice sa Lord. Sinacrifice niya yung buhay niya. Yung humiliation, nandun sa kanya lahat, yung hirap, yung pain, nandun sa kanya, para ma-obtain lang natin ang forgiveness. Pagkatapos ikaw, sinaktan ka lang ng konti, hindi ka naman pinako sa krus, hindi ka makapagpatawad. Kung ikaw yung pinako sa krus at ginanon, malamang lalong hindi ka magpapatawad. Siya ginanon, walang kasalanan, pero nagpatawad siya. Ikaw, yan lang ang ginawa sa'yo, hindi ka makapagpatawad. Pride lang. Hindi ka makapagpatawad. That's a pride. Ayaw mong bumaba. Tandaan ninyo, ang pangarap nasa taas. Bago ka makarating sa taas, ang eroplano, bumebuelo muna sa baba. Wala ka makakita eroplano, aangat tsaka bumebuelo. Wala, sa baba bumebuelo, tsaka aangat. Ganon din tayo.
Kung gusto mo makarating sa pangarap mo, bumuelo ka sa ibaba. Mag-humble down ka muna. Magpatawad ka. Kalimutan mo lahat yung ginawa sa'yo. At hindi basta kalimutan, gawan mo pa siya na mabuti. Gawan mo na mabuti. At unti-unti magugulat ka. Magte-take off, magte-take off, magte-take off, magte-take off. Mapupunta ka ron sa road to your dream. Matutupad ang dream mo. Kaya huwag niyo sayangin ang inyong pangarap. Lahat tayo nandito may pangarap tayo. At dapat may pangarap tayo. Ay sabihin natin, darating na, Lord, dapat may pangarap pa rin tayo. Basta rin sa pangarap nyo, kasama lang pirmi ang Lord sa inyong pangarap. At titsakin ko sa inyo, no matter what, your dream shall come to pass. Mangyayari ang dream mo. Mangyayari ang dream mo. So, purihin ang Diyos, mga kapatid. Sana po, sa tinalakay natin ngayon, yun lang ang susi. Kahit madilim, ano gagawin? No comment. Tahimik lang. Medyo tumilim, no comment. Para lumalayo sa dream, no comment. Yung nagkasala, patawarin mo. Gawan pa mabuti. The result, the take off ka. Patungo sa dream po natin. And how I wish, to all of you, to God be the glory, pati kayo nanonood sa television. Kahit hindi kayo to God be the glory, nanonood kayo ngayon. How I wish that this year, 2026, matupad ang dream mo. Come on, let's clap our hands to God. Come on, clap your hands. He gives grace to those who pray. Never be afraid. He's the potter, I'm the clay. He will hold my faith. And all the time I seek His presence and His face. 'Cause He lives with everlasting faith. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let's close your eyes and let's pray. O Diyos ng buhay, salamat po sa araw na ito. Muli mong binuksan ang aming puso at isipan, O Lord. Alam ko marami sa amin, O Diyos, ang nag-iintay na kanilang mga dreams na ito'y matupad. Pero nagtataka kung bakit napakatagal na, hindi pa natutupad. Mahari isa rito sa mga dahilan, sa mga sinabi mo, Panginoon, na imbis na kami tumahimik, nando doon ang pagrereklamo, ang pagtatanong sa iyo, Ama. Nando doon din, Panginoon, na nakalagay sa aming isipan at nagagawa namin ang sarili namin paraan. Hindi namin ilan ko palang dapat mag-direct ng aming mga landas patungo sa aming pangarap sa buhay, Ama. At bukod sa lahat, O Diyos, marami sa amin na mayroong unforgiving heart na ayaw mo, Panginoon ko, na may pangarap pero may bitterness, may pangarap pero may pait sa puso, Ama. Ayaw mo ng ganito, Panginoon ko. Ang gusto mo sa lahat na may pangarap, O Diyos, malinis ang puso. At nandoon malaya nakakadaloy ka, Panginoon ko, para magawa mo yung daan patungo po sa kanilang pangarap, Ama. Hinihiling namin, O Diyos, sa araw na ito, alisin mo sa aming puso, O Lord, ang forgiving heart. Kundi ilagay mo sa amin ang puso mapagpatawad. Ilagay mo sa amin ang puso mapagpakumbaba, O Diyos. At bukod sa lahat, O Lord, maunawaan namin ang lahat ng mga dilim na nangyayari po sa aming mga dreams, O Lord, na ito pala ay patungo lamang, O Diyos,
sa aming mga pangarap, Ama. Panginoon, umaasa kami lahat na sa taong ito, Panginoon, ibibigay mo po ang pangarap namin, O Diyos. Sa taong ito, Panginoon ko, if possible early this year, Panginoon, ibigay mo na po, Panginoon ko. At tulutan mo, Panginoon, na ito'y makuha namin ang ayon sa iyong kalooban, Ama. At very smooth na makarating sa amin, O Diyos. Ano man yung pangarap na yun namin, O Diyos, ng bawat isang nandarito, Lord. Alsimulan balakid, ang lang sa puso't isipan ng bawat isa, O Diyos, para malaya ka makakilos sa bawat isa, Ama. Panginoon ko, iunat mong kamay mo sa lahat, O Lord. Basbasa mo kami lahat, Diyos. At binibigay ko pong bendisyon mo sa kanila, Panginoon. At maasa ko, Panginoon, na tagumpay ng kalakasan sa lahat po ng mga anak mo nandarito, maging sa lahat na nanonood sa television, Ama. Salamat na marami, Lord. At umaasa kami, Panginoon, sa taong ito, matatanggap namin, Lord, ang aming mga pangarap sa buhay. Salamat na marami, Lord. And this way, ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, brothers and sisters, sa ating mga bisita po sa umagang ito, hindi po aksidente ang inyong pagkakapunta dito sa lugar na ito. Kayo tinakda ng Lord sa araw na ito, sa petsang ito, dadalo kayo rito para mapakinggan ninyo ang salita ng Lord. Alam ko lahat kayo may mga pangarap din sa buhay. Gusto nyo matupad, gusto nyo magganap, at alam ko yun napaka-importante po sa inyo. Pero kanina po, pinag-aralan natin, kailangan nandun ang pagpapatawad po natin. Pero sa ngayon po, baliktad ang dapat mangyari po. Dapat po makuha naman natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Kasi para makuha natin ang ating pong mga pangarap sa buhay, unang-una sa lahat dapat magkaroon tayo ng tunay na connection po sa taas. Magkaroon tayo ng connection sa ating Panginoong Jesucristo, na talaga magkaroon kayo ng magandang relationship po sa Kanya, para na sa ganun ang Lord mismo ang mag-guide sa atin patungo sa pangarap natin sa buhay. Pero ang tanong dito, paano tayo magkakaroon ng magandang relasyon sa Diyos? Yun ang tanong ngayon. There's only one way para magkaroon ng good relationship with God, and that is through the gospel of our Lord Jesus Christ. You have to believe in the gospel of Christ. Maniwala tayo sa gospel ng Lord. Pag sinabing gospel, it's about the death of Christ. Namatay ang Lord alang-alang sa ating kasalanan. Pati kayo nanonood sa television, sana mapakinggan ninyo. Napaka-importante po na lahat tayo magkaroon ng magandang relasyon sa ating Lord, especially nowadays. Hindi maganda panahon ngayon at ang Diyos na lang maasahan natin. At yan ang unang step para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Maniwala tayo na matay ang Panginoon alang-alang sa ating kasalanan. Wala siyang kasalanan pero siya namatay alang-alang sa atin. At pangalawa, nilibing siya. Pangatlo, nabuhay siya na magmuli. Yun yung kamatayan niya, paglilibing sa Kanya, at muli niyang pagkabuhay, paniwalaan mo lahat yun. Pero ang paniniwala hindi sapat. Pagkatapos mo maniwala, kailangan sundin mo yung pinaniwalaan mo. Sundin mo yung namatay siya, nilibing siya, nabuhay siya. Sa panong paraan, yan ang tanong ngayon. Ang susi ng kaharian ng langit, alam ko, binigay kay San Pedro po. Iba hindi naniniwala, pero yan ang katotohanan po. Nasa Acts 2:38 ang susi po. At para maisakatuparan natin, matupad natin, masunod natin ang gospel ng Lord, namatay, nilibing, nabuhay, dapat po sundin natin ang Acts 2:38. Na si Peter ang sumigaw, si Saint Peter. Nagtanong ang mga tao, Pedro, paano kami maliligtas? Paano kami magkakaroon ng magandang relasyon sa Diyos? Sumigaw si Peter, number 1 susi. Magsisi kayo na inyong kasalanan. You must repent. And everybody must repent because everybody has committed sins. Lahat tayo nagkasala, kaya lahat dapat mag-repent. Pati kayong lahat nanonood sa television, lahat po tayo dapat mag-repent.
Lahat po tayo. Minsan iniisip natin mga politician lang, involved sa flood control, ang dapat mag-repent. Hindi po. Lahat dapat mag-repent dahil lahat nagkasala po. And repentance represents the death of Christ. Pangalawa, you must be baptized in the name of Jesus Christ. Baptism is immersion. Nilulubog kayo sa tubig mula ulo hanggang paa. Alam ko nung bata kayo, binautismohan kayo. Hindi po yung bautismo na yun. Ito po, lubog po mula ulo hanggang paa. Lulubog kayo sa tubig po. Kasi yung tubig na yon is the type of the blood of Jesus Christ that takes away the sins of the world. Yun ang larawan ng dugo ng ating Panginoon na mag-aalis ng lahat nating kasalanan po by faith. Matatanggal po ang ating kasalanan. Kaya lahat ng tao sa mundo dapat ilubog po sa tubig na yan sa magitan ng bautismo po. At ang pangatlo, tatanggapin natin ang Holy Spirit. And everybody needs the Holy Spirit. Kailangan po natin. Ang Holy Spirit po kanya bibigay sa atin para makuha natin ang tunay na pagbabagong buhay. Marami nagbabagong buhay pero hindi tunay. Ang tunay ang kailangan natin pero hindi magaganap, hindi mangyayari pag wala ang power ng Holy Spirit sa atin. Kaya yung power ng Holy Spirit ang siya mag-uudyok sa atin para magbago tayo talaga sa ating buhay. Itong ginagawa ng Lord sa atin, isang mabuting balita ang tinanggap nyo sa umagang ito. Wala nang pinakamagandang balita, pinakamabuting balita, kundi binigay sa inyo ng Lord. That is the good news. Ang good news na matay siya alang-alang sa kasalanan mo, nilibig siya na buhay na magmuli. At ang good news para sa atin naman ay tayo magsisi ng kasalanan, pabautismo sa pangalan niya at tanggapin ang banal na Espiritu. Yun na lang po ang tanging paraan natin at yun na lamang po ang tanging good news sa mundong ito po. Wala nang iba. Sapagkat pag yun ang ginawa po natin, doon kayo magkakaroon ng napakagandang relasyon sa ating Panginoon po na siya magtutulak po para i-guide kayo, i-direct kayo doon sa mga pangarap po natin sa buhay para makuha po natin. Samantalahin itong pagkakataong ito. Huwag niyong palagpasin itong pagkakataong ito. Kailangan magkaroon kayo ng magandang relasyon sa ating Lord sa magitan ng pagsunod sa kanyang gospel po. Sa orseto, pwede po bang yuko natin ang ulo natin habang umaawit ang choir? Pwede tayong magsisi sandali sa ating kasalanan po. Huwag kayo sa akin mag-repent. Huwag kayo sa akin magsising harapan. Kay Jesus Christ kayo, humingi ng tawad. Humingi tayo ng tawad sa Kanya sa lahat ng kasalanan na nagawa natin. Sige kapatid, kausapin mo siya sa araw na ito. Just close your eyes. Bow your heads and close your eyes. And repent, please. Repent. Pagsisihan mo lahat at tanda kang patawarin ng Lord. Ano man na nagawa mo, gaano man kabigat na nagawa mong kasalanan, kaya kang patawarin ng Lord. At willing kang patawarin ng ating Panginoon. Oh, hallelujah. Just open your mouth and repent. Open your mouth and repent. Open your mouth and repent. Oh, hallelujah. At the cross for you. Taas natin dalawang kamay natin mga kapatid. Bilang tanda ng pagsuko natin sa Lord, pikit natin ang mga mata. Sumunod kayo sa may kling panalangin ito ng pagtanggap. Amang banal na nasa langit, salamat po Panginoon sa pagkakataong binigay mo sa akin na ako'y makapagsisi ng aking kasalanan. Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan at ibilang mo ako, Panginoon, sa isa sa iyong mga pinatawad o Diyos. Panginoon Jesus, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, bilang aking Diyos na buhay. At magmula sa araw na ito, ikaw na magmaneho ng aking buhay. Nananampalataya ako na ikaw ay namatay, ikaw ay inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Maraming salamat po. At alam ko po, mula sa araw na ito, ay nandun na po ang aking relasyon sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon, na magawa akong susunod na hakbang para mabura lahat ang aking kasalanan. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, brothers and sisters, nakita nyo may banner. Sumunod lang po kayo doon, 5 minutes lang po yan para second step po natin. Sige po, diretso lang po tayo. God bless you all.
Amen. Praise God. Napakabuti po ng ating Panginoon. Sapagkat marami po ngayon ang merong shattered dreams. Kasi ang dreams ng mga tao ngayon ay nasa world. Pero ang pinakmaganda pong gawin pangarap ay yung mangarap tayo ng lahat ng mga tao sa mundo, mga kababayan natin, ay maging isang tunay na Kristiyano. Diyan po sa pangarap na yan ay talagang kasama natin ang ating Panginoon. Amen? So, tinuro po ng ating beloved Bishop kung paano po natin makukuha ang lahat ng mga pangarap na yan. So, ngayon po, tayo po ay dadako sa ating offertory. Magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Sa Deuteronomy chapter 12, verses 5 to 6. But you shall seek the place where the Lord your God chooses, out of all your tribes, to put His name or His dwelling place, and there you shall go. Verse 6, there you shall take your burnt offerings, your sacrifices, your tithes, the heap offerings of your hand, your vowed offerings, your freewill offerings, and the firstborn of your herds and flocks. Tunay nga po na sa kapanahunan nila, unang mga panahon, nagtuturo ang Panginoon na dapat mag-alay sa Kanya. Napakarami pong handog. Amen? Pero sa atin po, magaang ang bigay ng Lord sa atin. Okay, siguro kung tayo nabuhay nung araw, baka wala na. Hindi tayo naging mananampalataya ng unang panahon. So, meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating AVP. Maraming salamat din po sa mga kapatirang walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. Alright, and to all achievers, business for Christ, continue to be involved at the ABC Interactive Discipleship. The next session is happening on May 27, Wednesday, 7 p.m. at Steel World Tower Events Place. Registration fee is 1,000 pesos per head. Okay, tumayo po tayong lahat. Pwede bang sabihin mo sa katabi mong, now I know. Dapat muna tayong magpatawad para mangyari yung mga dreams natin. Amen? Hingi tayo ng sa Lord na gawin totoo yung lahat ng pangarap, mantalang hindi tayo makapagpatawad. So, yuko natin ang mga ulo natin, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, tunay nga po na naramdaman ka namin sa paligid namin, sa aming presensya. Ginamit mo ang aming beloved Bishop upang itanim sa isip at puso namin ang isang bagay. Bagay na kung saan napakarami po sa amin at almost lahat ng tao ay subject sa ganitong kasalanan na hindi makapagpatawad sa mga nagkasala sa kanila. Kaya ang kinalabasan, hindi po nagtatagumpay. Ang mga dreams ay shattered. Hindi makapagsalita na maganda doon sa taong nagkasala sa kanya. Samantalang pinakita mo sa amin, O Diyos, kung paano pinatawad ni Joseph, ang kanyang mga kapatid. Nagsalita siya ng mga comforting words, encouragement, at nagbigay pa siya ng hope. Kaya po, Lord, tulungan mo po kami sa binigyan mong magandang example na si Joseph. Ay maging ganon din kami, Lord. Ibaba mo ang pride namin at matuto kaming umunawa sa mga nagkasala sa amin. At yun naman pong nagkakasala o nagkasala, tulungan mo pong i-acknowledge niya ang kanyang kasalanan upang siya po ay mapatawad ng lubusan. Kaya maraming salamat po. Igawad mo po ang basbas mo sa bawat isa. Ang aming isip ay binibigay namin sa inyo. Lukuban mo na santong espiritu, wisdom and knowledge ang ibigay mo. Ang katawang lupa namin. Bigyan mo, Panginoon, ng kalusugan. Spare mo, Lord, sa mga sakit na lumalaganap sa ngayon. And Lord, ang pagpapalang finansyal ay patuloy mo ibuhos sa inyong mga anak. Pang sa ganon, hindi maghikahos, hindi lang sobrang bigay mo, kundi sobra-sobra para po din sa mga pagtulong sa mga nangangailangan. Tinataas din namin sa inyo ang aming bansa, Lord, ang aming mga pamunuan, ang aming beloved President. Magbigay ka sa kanila ng wisdom and knowledge kung paano pananatilihin ang peace and order sa aming bansa. At ganoon din po, O Diyos, ang aming iglesia, pagpalain mo ang lahat ng mga ginagawa namin programa, lalong-lalo na po ang aming soul winning. Maraming salamat po. Ingatan mo po kaming lahat. Sa iyo po lahat ng kapurihan. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga lumapit sa harapan. Hindi lamang po sila ngayon tatanggap sa iyong banal na salita, kundi lagi-lagi na po sila makinig ng banal na salita. This we ask in the name of Jesus, and everybody say Amen.
Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A wonderful day in the Lord to our dear brethren. May we kindly have your attention as we share these important reminders. You may kindly refer to these complete details for online giving and Bible study offerings. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G-Code. Account name, Project G-Code Ministry. Checks payable to tithes. Account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen or mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to bring you these church updates to help us all stay spiritually filled. Let us seek renewal, reflection, and a deeper connection with God. Join our on-site worship service happening this Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. We look forward to worshiping with you. Step into a Christ-centered journey at the next ABC Interactive Discipleship on May 27th, Wednesday, 7 p.m. at Steel World Tower Events Place. Registration fee is 1,000 pesos per head. Be part of something that will transform your walk with God. Hey 1FCers! The 1FC Lounge is open for your discipleship sessions. Come and enjoy a quiet, comfy space for your 1FC meetups. We're at the devotion area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there! The One Following Christ Discipleship Program goes digital. Like, follow, and support our official 1FC pages on Facebook and Instagram. Find us at @1FC Discipleship and let's begin sharing our mission on a worldwide platform. Stay connected with us, follow JCTGBTG social media pages today and help boost our online presence. Subscribe to our official YouTube channel. Don't forget to comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Facebook and Instagram and discover meaningful quotes and messages by following us on X and Threads. Follow the official TikTok accounts of our church and IDO4 for more inspiring content. We're also excited to introduce our broadcast channels on Facebook and Instagram. Stay updated on the latest church events, announcements, and reminders. Just scan the QR code to join. Be blessed as you listen to your favorite praise songs and be moved through heartfelt worship, wherever you are. Listen to IDO4 songs anywhere you like. On Shuffle TV, A to Z, Channel 11, Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m. Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, Friday at 12 o'clock noon, Saturday and Sunday at 6 p.m. Listen to IDO4 on One Radio.
Stream IDO4 anytime on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and more. Put your God-given gifts to work for His glory. Join the Servants Force today. Volunteers and SF workers are especially needed for the Comrades team. Sign up via the QR code, website, or at the info area every Sunday. We are now hiring. We are looking for qualified applicants for the following positions. Interested applicants may send their resumes to HR department at jctgbtg.com. Praise the Lord, all our souls. Praise the Lord, all our lives. We will sing His praise to our God as long as we live. Praise the Lord, all our souls. Praise the Lord, all our lives. We will sing His praise to our God as long as we live. Thank you, Jesus, for giving us freedom. And we are victors in Christ, Lord. Come on, church. Say, blessed be the Lord, O Most High. We proclaim you as love.